Yan. Hey, so good morning po sa inyong mga kapatids. So ito nga ho yung balita na nag-file ng panibagong resolution Senator Amy Marcos na kung saan ay gusto niya hong maimbestigahan ulit at this time panibagong paghahanap ng butas sa gobyerno, no? Na may kinalaman sa pag-aresto kay Digong. Ang tanong nga bakit ginagawa niya to? 'Di ba? Ay nga yung balita, Amy Marcos seeks probe into ICC coordination in Duterte arrest. Alam niyo ho, kaya niya ho ito ginagawa in aid of legislation ay ito ho, para ho, dalawang bagay ito Unang-una, para mapanatili ang awareness ng taong bayan, yung galit ng taong bayan na naaresto si Duterte. Pangalawa, ay para makalikha ng batas. Na kung saan ang makikinabang po ay si Bato de la Rosa, Bongo, at yung ibang co-perpetrators ni Digong. Yun ang isang purpose nito. So syempre, dadaan muna dyan sa mga hearing-hearing. Kasi unang-una, wala pong masama na tayo po hindi lang coordination. Kasi cooperation nga ang sinabi ng Korte Suprema noong mga bandang March or April na decision nila ng 2021. Sinabi nila na meron pang Pilipinas, ang ICC na jurisdiction dito. Kasi yun ang nakapaloob doon bago pa natin bago pa pirmahan ni ERAP yung kasunduan doon sa Rome Statute at ng Pilipinas. Yung ICC. Nakalagay na doon na kung sakali kang umalis o magpasabing aalis, kung meron na silang iniimbestigahan na mga kaso hanggang sa 1 taon makalipas yun at naging ganap na yung exit ninyo, ay pinananatili ng ICC yung kanilang jurisdiction doon sa mga iniimbestigahan na nila. Pero beyond that, hindi na nila saklaw yun. Katulad natin, March 18, 2019, hanggang oras na ito, kung may nangyaring mga ganyan, mga EGK at kung anumang mga hindi maganda, na pasok sa mga kasong hinahawakan ng ICC, wala na hong jurisdiction ng ICC rito para papanghimasukan ng mga insidente na yon. Yun po yung ibig sabihin ng Korte Suprema doon. Kaya ano tong problema ni Amy Marcos na pilit na kinu-question yung pakikipagtulungan ng Pilipinas? Diba? Alam niyo, gusto kasi nilang sunugin si PBBM sa sariling salita nito na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. At hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang pamamaraan. Yun ang doon nila gustong sunugin si PBBM. And baging sina Boying Rimulya, kasi tipong, di ba yung isa sa mga binanggit nung 18X Marine test? Di ba? Na yung meeting daw, or minsan may meeting na ginanap doon sa bahay ni Boying Rimulya. At inamin ni Boying Rimulya na nagkaroon ng ganong klaseng pagmi-meeting. Pero ang tanong, ano ba masama doon? Hindi rin po yan impeachable grounds, gaya binabanggit ni Torion. Sapagkat Korte Suprema mismo nagsabi na may obligasyon ng Pilipinas. So ibig sabihin, dapat talaga na tayo ay makipagtulungan. Diba? Sa ICC. At isang karangalan na ang Pilipinas ay nananatiling miyembro dapat niyan. Kasi diyan natin ipinakikita na tayo ay may kakayanan. Diba? Pagdating sa rule of law. Ang buong mundo, halos lahat nagme-member dyan Di ba? Maliliit na ekonomiya, mga malalaking ekonomiya, taliwas dun sa sinasabi namin nung kami ay nasa suporta pa kay Duterte na yung ICC ay itinatag para makontrol uli ng mga dating mga bansang mananakop na mga bansang maliliit para makontrol uli nila ang mga to. Kaya naman ginagamit nilang tirada,
nakakainsulto sa ating soberanya. Kasi soberanya, ito yung kakayanan na makapag-gobyerno. Nakakainsulto raw sa Korte Suprema. Hindi, kung nakakainsulto, hindi po 15-0 sana ang desisyon nila noon nang sabihin na ang Pilipinas ay dapat makipagtulungan sa ICC. Di ba? Tapos ngayon, ito, meron siyang ganitong Senate Resolution number 340. Sabi diyan, resolution urging the Executive Department to disclose, ayun ipigain na naman nila ang Executive Department, yan ang Department of Justice, yan, ang tawag dito, PNP, sila General Torre, sabi dyan, resolution urging the Executive Department to disclose the full truth, the full truth regarding its cooperation with the International Criminal Court to provide redress for violations of constitutional rights. Alam niyo kung mayroong violation sa constitutional rights, again, ang panampal ko kina Amy, the 15-0 decision ng Korte Suprema na nagsasabing na dapat ang Pilipinas ay makipagtulungan. Kapag sinabing makipagtulungan at walang sinabi ang Korte Suprema doon, 5% lang ang tulong na pakikipag-cooperate na gagawin nyo. 10% lang. Wala namang kinanon ng Korte Suprema. At pag sinabi hong makipagtulungan o may obligasyon na makipagtulungan sa kanila sa anumang ginagawa na nilang sa mga investigasyon nila, ibig sabihin po noon, full extent yun. Panahon pa mismo ni dating Pangulong Duterte yun, 2021 yun Di ba? Kaya nakakalungkot, sinabi ni PBBM na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas. At yun naman ang sinayang ni Duterte, proteksyon na binibigay sa kanya. Ngayon ang hinahanap ni Amy talaga, constitutional violation. Bakit? Maaaring ito isang preparasyon na naman para sa another impeachment ni dating laban kay PBBM next year. Gagamitin nila to. Ito pa, to provide and to refrain from unconstitutional conduct in relation to foreign arrest warrants. So, kasi sa ngayon ang sinabi nga ho ng Dean ng College of Law ng UP Diliman, wala daw sistema nagbibigay ng kapangyarihan sa local courts natin para manghimasok o questionin, verify man lang yung warrant of arrest ng ICC. Basta ito ay idinaan sa Interpol. Then, enforceable ito. Ito resibo. Drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ng Philippine courts. Kahit tingnan nyo na lahat ng technicalities, tingnan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating constitution ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Alam mo, isa pa tong mukhang tanga rin Di ba? Kasi kung talagang ayaw nilang mangyari yon, congressman siya nung panahon ni Duterte. Dapat nagsulong siya ng panukalang batas para talaga, di ba, na magsasabi na yung mga korte natin ay mabibigyan ng kapangyarihan na mag-verify na yan. Ito, BJ Gans, a few weeks ago lang ito, nung pumutok yung balita na posibleng may warrant of arrest na laban dito kina Bato de la Rosa at Kibongo. At yun na nga, nag-meeting ang minority. Yun. Tapos naglabas sila ng resolution. Yan yun.
At ngayon naman, si Amy naman, investigasyon. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit? Kahit sino po na Coast Guard, na BGMP, na naka-uniforme, AFP, PNP, na-involved, whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. Di ba? Tingnan nyo ha, isang abogadong senador nagtatanga-tangahan, hindi naman biglang-biglang dadamputin yun eh. Di ba? Unless ay mayroong nagsampa ng reklamo laban sa tao na yon. Wala naman eh. At saka, hindi na pwedeng magpa-investigate in regard to Marawi o sa iba pa mang mga pangyayari kasi hindi na tayo member ng ICC. Pero ang pinipaint the picture dito naman ito ni Cayetano, parang kumbaga, trip-trip na lang ng ICC na manghuli. Kahit wala na silang jurisdiction dito sa atin. Diba? Misleading. Tapos ngayon sinasama si Secretary Aguirre, so civilian. So sabihin mo na may allegation na conspiracy. So at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Malabo rin naman pati sa presidente. Again, wala na silang jurisdiction dito. Diba? Ang kinukwento rito ni Alan, basta naisipan na lamang daw po. Basta naisipan na lang ng Interpol, ng ICC na magpahuli, through Interpol, gagawin na lang nila. Again, yung pag-i-issue ng warrant of arrest, depende ho yan. Hindi naman yan biglang naisipan na lamang nila. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So can you imagine sa inyo sa media, kung kinover nyo halimbawa yung war on drugs, tapos sinabing, hindi lang nag-cover yan embedded yan, kakampi ni Duterte yan. Pwede ka na lang kunin, tapos daling ka na lang sa ibang bansa? Hindi ka man lang makakatakbo sa local courts, di ba? Sir, ano masabi niyo tatakbo si VP Sara for president? We're in a democracy. For me, the earlier ang kanilang kilos, of course, those two require Ito na. Ito na yung Dean ng College of Law. Tingnan nyo ha. Alam naman po ni Cayetano yung sinasabi nito na wala talagang kapangyarihan ng local courts na mag-verify. Kaya nga ang sabi na ang kanyang ay pwede ba yun? 'Di ba? Emotional appeal. Pero pagdating dun sa facts, kung meron ba talaga, yun ang hindi na po tinitignan dito ni Alan Cayetano. a state act Uy. and a state cooperation with international organizations, which is why there is some mention of Interpol. But if you look at the IHL law, there's a provision there which refers to a surrender. So that is a possible option. From my perspective, however, because I teach constitutional law, particularly the Bill of Rights, unfortunately, despite a diligent search, there really isn't any process at the moment which allows our courts to intervene in order to either receive and validate an arrest from the ICC. Okay. So the provision that you cited under our Bill of Rights refers to the requirement of a search warrant or a warrant of arrest coming from our own, From a local court. from our own courts. Okay, so nilinaw niya ha na base doon sa IHL, hindi pa nga niya nabanggit sa constitution mismo natin binabanggit doon sa constitution natin na nire-recognize ng Pilipinas at ina-adapt natin ang international law. At hindi lang yun. Kaya nga po naging valid, naging constitutional yan, yung pagsali natin dyan sa ICC or sa Rome Statute noong 2020, noong year 2000. Kaya lang, sobrang, ewan ko ba, marami mga politikong epal talaga, inabot pa ng 11 years yan bago na-ratify. At isa sa mga nagpupush na yan ay ma-ratify is none other than but Harry Roque.
So ito, nilinaw niya, naging distinction na base roon sa international humanitarian law na binabanggit doon ng option ng surrender. Kasi dalawa ho yung binabanggit doon. Sabi roon, kumbaga in the spirit of justice, na kung sakali na mayroon ng mga foreign entities or international tribunal na nag-iimbestiga o actual nang dinidinig yung kaso ng isang mamamayang Pilipino na kung saan deep under din naman yung kasong yan ng IHL law, kagaya ng kaso, mga kaso ni Digong, sabi, maaari nang magpaubaya ang otoridad. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang magbukas ng kaso sa Pilipinas para yun ay maagaw. Bahala na sila, ituloy nila yung paglilitis na sinimulan nila. Bakit? Because we are a member of international community. And therefore, we abide, di ba? By our membership and our obligation sa Interpol na dapat nga kaakibat pa rin nito yung membership natin dun sa International Criminal Court or World Court. Diba? Ang Pilipinas nga bounded ng ng International Criminal, ng International Court of Justice or ICJ na dumidinig sa mga maling behavior ng mga bansa. Ang ICC naman ay sa leader na nakagawa ng mga paglabag doon sa mga pumapasok sa mga kasong hawak nila. Ganon din ng IHL natin. Doon ang nakalagay ron, kung sakali, pwedeng isuko o kaya naman daw po yung akusado ay i-extradite. Sang-ayon sa mga umiiral na mga batas ng extradition. Pero doon sa surrender, wala na hong further wordings na Surrender then or. Bakit? Kasi papaubaya ka na nga sa kanila Di ba? Bakit ko questionin nyo pa? Valid ba yung ginagawang investigasyon ng ICC? Valid ba yung ginagawang pag-aresto? Di ba? Nagpapasailalim nga tayo Ay nako. Itong mga to. Ayan, sabi nga ni Salve. Tapos na ang issue na yan ni Aimee. Nag-imbestiga na sila. Sana huwag nang payagan ni Senator Soto ang request na yan ni Aimee. Mas maraming importanteng dapat susolusyonan problema ang bayan. I agree. Di ba? Kasi redundancy na yung ginagawa ni Aimee. So I think one theory that's being pieced together is that so long as it is through Interpol and we have obligations in relation to Interpol, then that is something that then the warrant is something that can be served here. Aray ko, sakit. Sakit sa tenga, no, mga ka-DDS. 2017, i-final ni Trillanes yung mga kaso laban kay Duterte. Kaya nga nagrereklamo naman yung iba. Bakit 2017 pa yan? Bakit may mga bagong mga ebidensya? Bakit konti lang daw yung mga kaso na dinidinig? Parang 48 lang yata yun. Basta wala pang 50 yun hindi naman po kasi ang ICC dumidinig sa individual private case. Hindi ho. Ang tinitignan nila dito is yung pattern. Meron ba itong pattern? 'Di ba? Kasi yung pattern, yun po yung magpapakita ng systematic killings. 'Di ba? So anong kailangan doon? Merong policy. 'Di ba? Merong tawag dito, yung sistema na papaano itong isasagawa yung polisiya na yan. At doon na nga pumapasok si Bato de la Rosa bilang chief implementer. Di ba? Nandun na rin yung
Bukod kayong meron bang mga pabuyayan, bakit na i-encourage yung mga tao, tinitingnan din yun. At doon naman pumapasok ngayon etong si Bongo na allegedly ang sinasabi siya yung namamahala sa bayaran. Oh, 'di ba? Kaya nga sana ang gawin ng dalawang 'yan, lalo na si Bongo, ang gawin niya, linawin niya yung kanyang naging papel. Makipag-cooperate siya doon, punta siya, 'di ba? At pagdating doon sa trial, sabihin niya na ito yung aking naging papel, ganito, ganyan, ganyan. Okay, kay Bato de la Rosa, kung sinasabi nila na wala namang inutos na ganun ang dating presidente, sabihin nila wala siyang inutos. Kaya nagkaroon ng mga ganung kalalampatayan, dahil di akuin niya na. Ako ang nag-utos, ako ang chief PNP. Yung matanda, wala yun. Puro daldal lang yun. Puro pasikat lang yun sa media, sa taong bayan. Pero, ako ang nagpatupad nun. O di ba? At least makakabayad sila ng utang na loob kay Duterte. Yun ang magandang gawin nila. Progression nga po yung kaso ni Duterte, kaya parami ng parami yun eh. Kasi titignan nila yung pattern. Di ba? Hindi naman yung nakakulong dun sa hanggang dun lang sa 2017. Kahit ikulong natin na hanggang 2017 pa lang, dali na rin eh. Imagine, wala pa siyang 30 days. Dati nabalita tayo ng 2016, di pa ako nagbablog nun eh, na parang 28 days pa lamang niya, meron ng 313 yata yun ang mga napatay na sa kanyang war on drugs campaign. Meron rin ibang mga nabalita roon na ilan dun sa mga nabiktima ay nakasuot pa ng damit ng kampanya ng Duterte. Meron Duterte bowlers, mga supporters niya. Tapos yun na nga kalauna, nung nagpatuloy yan ilang taon, pati yung mga sumunod sa tokhang, tinokbang nila. Yung mga nagpa-rehab, kasi may rehabilitation centers na napakaraming pinagawa noon at libre ang parehab. Nung makalabas, yun naman ang pinagtutumba. Diba? So yung trip na yan ni Senator Amy Marcos, na lang yan eh. Gusto na lang niyang maipahiya diyan ang ating gobyerno. Regardless, kahit na sabihin pa natin na ang kapatid niya ang presidente ng Pilipinas, mukhang baliwala na kay Amy yun eh. Ang mahalaga na lang sa kanya si Digongski. Mapapahiya na naman sila ulit dito at sana nga si Professor De Vera ng UP College of Law, yung dean, ay imbitahin nila. Imbitahin din nila si Ruben Carranza na kilalang anti-Marcos, dating PCGG chairman. Humatak ng kanilang mga ari-arian. Kaya hindi ho masasabi na si Ruben Carranza pro-Marcos. Kalaban nila yon. Pero sinasabi niya, kapareho rin ang sinasabi ni Dean. Diba? Kaya napaka-improper nung gustong mangyari rito ni Senator Amy na pasukahin ang gobyerno ng Pilipinas para sabihin ito yung full extent hanggang saan, gaano kalawak yung pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Pag sinabing cooperation yan, talaga yan? 100% yan. Diba? Information, arrest, lahat yan. Kasi lahat yan idadaan yan sa Interpol eh. Gusto lang niya i-paint picture sa isipan ng mga tao na ang gobyerno ng Pilipinas ay ipinagkakanulo ang mga mamamayan nito. Diba? Yun lang naman yung gusto nilang mangyari eh. Yung linisin muna ang SC? Wala hong kinalaman ang Korte Suprema dito sa usaping ito. Sinasabi namin dati nung panahon ni Duterte, nung nakasupport ako sa kanya, hindi pa bulok yung ating justice system. Kasi yung Korte Suprema natin, ganito, ganyan, corrupt. Diba? Lalo na sa usapin ng pinupush namin dati yung death penalty. Yun ang mga argumento. Tapos ngayon, sinasabi na ang Korte Suprema, ang justice system natin is healthy.
Ano ba talaga? Pag kay Duterte, healthy. Kasi palakasan system. Di ba? Walang kinalaman dito ang Korte Suprema. Kasi unang-una, bakit kanyo? 2021 sinabi nila mayroong obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate. Oh, 'di ba? So ibig sabihin, walang problema rito ang Korte Suprema. Mismong yung mga yun nga ay mga appointees ni Duterte ang karamihan sa mga yun noong 2021. 'Di ba? Alam talagang trip ni Aimee na tingin ko naman alam ni Aimee na wala nang national impact si Duterte. Kaya, ang mangyari ngayon ito, gusto niyang manatiling buhay sa isipan ng taong bayan yung kanilang narrative, kinidnap si Duterte, ang mga Pilipino nanganganib ng buhay, ang kanilang kalayaan sa kamay ng mga dayuhan sa pamamagitan ng administrasyong ito na dapat nang palitan. Yun lang yun eh. Kasi bakit nagpapaulit-ulit pa ng ganito? Ay, nako. Grabe. No? The executive department bypassed the entire judicial system. Wow, ha? kapag yung dean ng College of Law, pinagsalita nila, mapapahiya tong mga to. And forcibly transported FPRRD. Hello? Forcibly? Ang sarap-sarap nga ng feelings niya nun. Hindi ko lang nailagay yung picture dito nun. Ay, dito pala yon. Asa na yon? Ayun, wala. Hindi ko nailagay nga. Yung si Duterte sinakay sa eroplano. Di ba? Sitting pretty pa nga siya nun eh. Ang sakit sa kanila, mismo ang dating Pangulo nagbaon sa sarili niya sa ginawa nila sa iyo. Totoo yan. Sarili niya naman ang ipinahamak niya ron eh. Kaya nga, yung tawag dito, yung mga Pilipino na nagsusupport sa kanya, nakita nila talagang totoo nga ang mga bintang na siya yung may kagagawan kung bakit siya napunta diyan. 'Di ba? Isipin niyo sinampahan na ng kaso sa ICC 2017. Hindi pa rin niya tinigil yung sistema. Tama naman na mayroong war on drugs eh. Ang problema yung sistema nila, yung EGK nila na ginagawa. Hindi niya tinigil. Akala niya lulusot na siya at dito na lamang siya kakasuhan. At dahil 70 years old, sabi ng revised penal code, doon na nagkakamali, sabi niya noon, dapat ang mga preso pinapalaya na pag ganyang 70 anyos. Ako, saan nila ako ilalagay? Yun ang katuwiran niya dati. Ibig sabihin, malilibre siya. Like in the case of Imelda Marcos, di ba, nahatulan ng korte na ng Court of Appeals sa merong ilan yung 7 na kasong graft. At imbis na maaresto, makulong, pinayagan ng Korte Suprema na makapag-bail. Tinaasa na lang halos doble yung bail. Anong dahilan? Humanitarian consideration. Ganon din po ang inaasahan ni Duterte. House arrest. Kaya ang lakas ng loob niyang gawin yan. Kasi tinatansya niya yung panahon na hindi na ako kukulong ng mga to. Naging pa akong presidente. Ang desisyon sa kasong isasampa sa akin, hindi ilalabas habang ako'y nabubuhay. Diba? Ganun ang mangyayari dyan eh. At kung maglabas ang mababang hukuman after a decade, marami pang apila yan. MR, diba? Tapos kung matalo pa rin, apila naman ito sa Court of Appeals, then another 10 years. Paglabas ng desisyon ng Court of Appeals, talo na naman, punta na naman ang Korte Suprema. Baka presidente na si Sandro, hindi pa nagbababa ng desisyon. Abo na si Digong, bababa ang desisyon, ang nakalagay sa desisyon doon ay dismissed. Bakit? Kasi moot and academic na yung kaso. Patay na yung tao. Kung daw nagkakamali sa batas, paging sa Biblia, nawawala ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And therefore, kapag namatay ng isang tao, yung mga pananagutan niya sa batas, nawawala na. Pananagutang kriminal.
Pero yung mga civil aspect na yan, pwede pang habulin. 'Di ba? Yun ang kanyang tinitingnan ni Duterte noon eh. Oh. Sabi, malas ni Digong, hindi ICC ang korte sa ang korte sa Marcos. Totoo yan, ang panahon niya. Naalala niyo yung teacher na nag-tweet na magbibigay ng 50K sa mga kategi sa kanya? Ano nangyari? Pinahuli. Dinampot ng NBI dun sa Zambales, dinala ng Manila. Kinasuhan. 2025 lang, kung nagkakamali, na na dismiss yung kaso ng teacher, si Maas.